Okay, siguro mag-start na po tayo, no? So, hindi na natin aantayin yung iba. Mahalaga makapag-start tayo kasi mahina yung mic. Okay. So, yung malakas na? Malakas na yung mic? Mahina. Parang mahina malakas. Yung sa inyo, naririnig ko kayo. Malakas yung ano eh. O siguro magtanggal na lang ako ng ano. Mahina. Eh, sa akin, ang lakas ng ano nyo eh. Sagap nyo sa akin eh. Kailangan magpalit lang ako ng ano. Magpalit lang ako ng headset. Sound. Sound, check, sound. Mahina pa rin ba? Okay na po, sir. Yan, okay na, no? So, let's start, no? Apo. So sabi ko nga, mag-start tayo dun sa ating COC1. So, kasi gagawin natin yan, tatapusin na natin yan bago tayo mag-assessment ng TESDA. So, by next Thursday at saka Friday, yun na yung ating, kasi nabuo ko na naman yung nasa itaas. So, ang gagawin natin, by Thursday, Friday, actual tayo nun. Pero ngayon, yung pinaka ano lang muna, no, yung pinaka ating topic o lesson, kasi pinapahabol sa akin ni Madam Richie to para makapagana tayo, no, sa exam ng pag nag-assessment na kayo, at least kahit papaano ito yung pinaka ano lang natin to, no, review lang natin sa ating class, no, kasi yung COC1, COC2 at saka COC3 halos dadaanan newly yan, no. So mag-start tayo. Mag-share screen lang ako para sa ating topic ngayon, no. Okay, meron na. Nakita nyo na yung ating screen. Nakashare na ba ako? Wala, sir. Okay, tayo lang. Wala po, sir. Wait ko lang, tayo lang medyo mabagal yung can share your screen. Tayo lang. Kaya nga, try ko ulit. Parang wala. Ayan. Ayun, yun, meron na. So, dalawa kasi. Ayos, nakaano na tayo. Ayan. So, nakashare na, no? Okay. So, dito tayo sa COC1. So, sa COC1 class, ang itinatanong lang dyan o yung pinakagagawin natin pag nandoon na tayo sa ating actual assessment. So, kasi yung lesson natin, direct na.
direct in our lesson, no? So hindi na tayo maglalagay pa ng kung ano, no? So direct na to, yung pinaka ipapasok na natin yung pinaka exam nyo, no? So hindi na to basta lesson, hindi na to basta topic, kundi ito yun na yung mismong gagawin po natin, kasi yun naman ang pinakamahalaga. Kaya tayo mag-assess, okay, no? Kaya natin to itatopic para diretso na tayo doon. So yung COC1 ay ang cover nito yung install and configure computer system. So alam naman natin yan, common na yung salitang install eh. So installation, no? Pag nag-install tayo ng mga software, so sa COC1 doon sa inyong assessment, dalawa yan, no? Dalawa yung gagamitin nating installation. So alam ko naman, alam niyo na naman to, naituro na sa inyo ng mga naunang instructor niyo rito sa computer, no? Okay. Yung sa installation natin, gumagamit dati ng diskette, no? Yung lumang version, which is diskette na yung ginagamit. Then nag-convert to CD, o yung yung DVD, CD na ginagamit. So yun yung ipinalit doon sa diskette nung araw. Then halos pa-phase out na rin naman yung CD, no? Bibihira na lang ang gumagamit niyan. Usually yung pinaka ginagamit nila yung pinaka flash drive na. So I hope meron po tayo mga flash drive sa tawag rito sa Thursday. Magano kayo ng flash drive, at least 2 GB, mga 2 gig, no? O kung kaya yung 3 gig, 4 gig, mas maganda para pag install at saka configure na tayo ng ating computer, at least meron na tayong gagamitin. Kasi kailangan yung kumpletuhin yung gagamitin nyo, kasi nga sabi ko nga actual na tayo. So wala na tayong lesson next week, no? Puro actual yung gagawin natin. So sana kayo, no? Mura lang naman yung flash drive na yan, nasa lang yan, nasa 250 lang yan. So bili kayo, provide po tayo, no? So installation, sabi ko nga CD at saka flash drive yung ginagamit natin. Then sa COC1, cover din yan yung tinatawag nating configure of computer system. So mamaya may papanood ako sa inyong video kung paano yung process o yung proseso ng pagko-configure ng computer, no? So sabi rito, before getting really into computer system servicing, so bago raw tayo pumunta o gawin natin itong computer system servicing, sabi diyan, wait, it is essential that you know and understand the parts and component of computers. So sabi diyan, kailangan nating maunawaan yung bawat parte at saka components of computer. So magbigay nga kayo class kung bakit kailangan nating familiar, why it is important to be familiar with the parts and components of a computer. Give some example, class. Bakit natin? Why should we be familiar to any parts of computer? Magbigay nga kayo ng dahilan kung bakit kailangang kabisaduhin natin to. Sir, choppy ka, sir. Choppy pa rin. Sir, choppy ka. Teka lang, ha. Ayan, pinatay ko na yun. Pinatay ko na yung yung electric fan siguro, no? Ayan, okay na? Okay na ba yung, ayan, may sounds na. May malakas naman yung Okay, so magbigay kayo ng ng halimbawa, bakit kailangan nating makabisado yung components ng bawat parts ng computer. Para ma-segregate na maayos rin pagkakabit ng parts ng computer. Yun, tama yun, no? Tama dun si James, no? Na kailangan nating isa sa pinakamahalagang aspeto, yung kailangan alam natin yung pinaka-pagkasunod-sunod, yung pinaka kung saan natin ilalagay, no? Kasi pag kabisado mo yan, nakapikit ka man, ay kabisado mo kung saan mo siya ilalagay yung ating
mga pyesa o mga parts ng computer. So, yun yung isa sa tamang no, tamang answer doon para alam po natin, no, kabisado natin. So, educating yourself with the basic function of the computer parts and help you better understand how the computer works, and it could really help you in diagnosing some problems of your computer. So, yung pag-educate natin sa ating sarili doon sa basic, no, na function, no, ng bawat computer parts na ay makakatulong raw sa atin na mas maintindihan natin kung paano yung computer nagwo-works. So, sabi nga ni James, no, ay pag ito ay kabisado natin, malalaman natin kung saan natin ikakabit ito o yung pinaka ma-organize natin. So, yun din yung pinakamahalagang part ng pagsa-COC, yung paano natin ma-organize o mapapagkasunod-sunod yung paglalagay niyan ng pag nag-assemble na tayo. Nga pala, sa COC1, kasama niyan yung pag-assemble at saka disassemble. So, kaya nga, mahalaga din yung alam natin i-organize, alam natin yung pagkasunod-sunod, familiar tayo kasi merong mga wiring yan na kung saan pag hindi mo kabisado, tendency niyan ay malabo-labo mo yung yung mga ikakabit mo, lalo na yung mga small parts. So sa computer kasi merong mga small parts niyan lalo na pag kinakabit mo yung power supply, merong maliliit na portion diyan, may mga pin yan na kung saan ay pag hindi mo kabisado at nagkamali ka, pwede siyang mabali, no? Pwedeng ma-damage yung isang computer system. So yun yung isang halaga nun kung bakit kailangan po natin mapamilyar tayo para alam natin i-diagnose. So ang computer kasi siya, plug and play lang naman. Pag nasira yung isang part, replace na. Pwera na lang kung meron tayong background ng electronics. So sa electronics kasi, so yung pinagkaiba ng electronics sa computer system servicing, ang computer system servicing kasi hindi siya katulad ng electronic course na gumagamit ng hinang. Okay, no? Yung may panghinang tayo, no? Ang kagandahan pag may CSS ka tapos may electronics ka. Sa CSS kasi hindi naman talaga tinuturo yung sa electronics yung paghihinang. Wala na yon. Sa CSS, plug and play lang. Pag nasira yung isang parte, replace lang yon. Pero meron tayong ginagawa na isolation. So ano ba yung isolation, class? Yung isolation, ito yung, for example, binuksan mo ang isang computer, pagbukas mo, ay gumagana naman, may power naman, pero ay hindi siya nagtutuloy-tuloy, no? Whether yung iyong computer ay maluwag lang yung slot ng iyong ng iyong mga peripherals, for example, yung memory. Kasi class, pag hindi nakabaon yung ating mga components katulad ng memory, tendency niyan wala kang makita. So kailangan mo siyang i-diin o ibaon. Pangalawa dyan na pag wala ka nakikitang screen, maaring yung ating hard disk, no, hindi siya naka-slot ng maayos o properly. Pero ang tendency din yan, pag yung ating hard drive o yung ating hard disk ay hindi siya nagtutuloy-tuloy, pwede natin gawing i-format natin. Then, kung wala na talaga kahit anong format mo, hindi siya nagtutuloy-tuloy. Ang problema nun ay sira na, damage na yung ating hard drive o yung ating hard disk. Ang pinaka kailangan na lang natin gawin dyan ay i-replace siya. Doon na papasok yung isolation, yung pagpapalit ng parts ng components o yung peripherals ng isang computer system unit, no? So papalitan lang po natin siya, na for example naman, yung memory parang hindi hindi rin gumagana, palit lang po tayo. So sabi ko nga, hindi natin kailangan maghinang ng computer, no? Pero mas maganda siguro kung marunong tayo. Kasi ang parts ng electronics lang naman ng computer yan, yung motherboard. Okay? So yung may makikita kayong mga IC, yan yung mga hinihinang Yan yung usual na hinihinang ng ating
pati yung ating video card, audio card. So mamaya idadaanan po natin yan, no. So sabi nga diyan, we will talk about this on COC4 yon. Yung lalo na yung pag-ating tawag yan yung ating pag-troubleshoot yan sa COC4 na yan, no. Sa COC4 naman, maintain and repair computer system and network. Let continue in core competency 1 install and configure system. Yan yung mga ginagawa natin, no. Tapos yung dalawang bahaging yan lang naman yung basic, no. Pag nag-take po tayo ng ating assessment, okay, pag-install lang, tsaka configure. Sa configure kasi, mas magandang actual na ginagawa to. Pero sabi ko nga, may papanood ako sa inyo para malaman natin kung paano siya i-configure yung computer natin, no. So, dito sa ating pagtatapos ng klase, no, sa pagtatapos ng ating CSS, ano ba yung matututunan natin pagdating dun sa COC1? So, sabi nga dyan, upon completing this series of lecture in COC1, you're expected to, ito raw yung expect sa atin pag natapos natin yung ating course sa ating COC1, no? Number 1 dyan, yung identify computer parts and its function. So, yung kanina pa nating sinasabi, no? Okay, ma-identify natin yung bawat parte ng ating parts ng ating computer, at hindi lang basta yung part ng computer, pati yung function niya, kung saan ginagamit, anong purpose nun. Then pangalawa, assemble and disassemble computer system. So ginawa na natin to ng actual, halos lahat naman kayo nakagawa, no? At naikabit, naibalik natin, na kumbaga parang na-assemble natin, na-disassemble natin, nagawa nyo naman yun. Number 3, perform installation of operating system. Ito yung hindi pa natin nagagawa dun sa ating klase. Kasi nga, yung ating mga computer nung nakaraan ay matitindi talaga yung ating matitindi talaga yung sira no. May tama talaga yung mga computer talaga sa school, no. At dami ko. Oo, update na siya, napaka-outdated sa totoo lang. Kasi sa yung ginagamit natin sa CSS, kung tutusin, pinipaste out na ng TESDA yan. Pamina, pipiyok pa ako, no. So, pinipaste out na ng ng tawag dito ng TESDA yan, no. Yung kunyari yung version lang sa iyo ay i3, halos space out na yan eh. Ang pinakamababa ngayon i5, i-Core 5, tapos yung pataas i7, no? Pataas, yun yung mga tawag dito, yung mga pwede pa na ginagamit. Kasi by next year lalabas na naman ay yung mga bagong edition, bagong version ng mga PC ngayon. So yung i3 mo halos pwede naman siya gamitin, kaso hindi na ganun ka hindi na siya ganun ka reliable gamitin. Oo. O lalo na, for example, gagawa ka ng mga visual graphic design, web development, ay hindi na siya sasabay pa dun sa tinatawag nating mga modern technology. So kasi luma na siya, no. So hindi na siya gagana naman, kaso lang parang mabibitin ka sa kanyang performance dahil sa sobrang bagal. Katulad yung mga computer diyan sa atin. So, pag binuksan mo parang halos isang oras yan. Parang gusto mo na ibalibag yung PC, no. Parang update mo lang yung Windows, napakatagal na eh. Oo, napakatagal na nga eh. Nakakawalang gana na nga talaga gamitin. Kaya nga sabi ko, sinasuggest ko kay Madam Sana. Kaya ewan ko kung niya yun. Pero ang masakit lang nun, in-upgrade kung kailan kayo aalis na. Yun lamang. Yun lang, din na experience. Oo, kaya pambihira yan, no? Kung kailan kayo lumayas, no? Saka naman pinaganda talaga, no? So parang unfair naman. Pero ang pinakamahalaga lang naman yan malaman nyo. Kasi sa bagay, James, hindi mo naman hindi mo naman ikakareer yan kasi hindi naman IT ang kurso na ayan. Si Jessica, hindi naman ang kurso niya is iba naman ang kurso nito, pagpupulis. Criminology yan, sir, Criminology ito, no. Pagpupulis siya. So pero ang kagandahan lang niya, kahit papano pag may computer ka, may knowledge ka rin, may knowledge ka, hindi mo na kailangan
magpaayos sa iba, no? So, yun lang naman yun ang pinaka pakinabang nyo dyan sa CSS na yan. Okay. So, pangatlo dyan, perform installation, sabi ko nga, yung OS o yung operating system, ito yung ina-install natin, yung Windows 7, Windows, mga operating system. Pag sinabi nga palang operating system, ito yung Linux, Windows, Mac, yan yung mga ina-install natin. Yung configure naman, yung BIOS. Class, alam nyo ba yung yung meaning ng BIOS? Yung meaning ng BIOS, alam ba natin yung meaning ng BIOS? Mag-Google. Okay. Pag sinabi nating BIOS o yung i-configure natin yung BIOS, ito yung tinatawag na Basic Input Output System. Okay. Ano ba yung input? Ano ba yung output system niyan? So, nandiyan lahat ng kinakabit natin, no? Kasi bawat kinakabit natin, whether hardware yan, whether software yan, makikita mo yan sa Basic Input Output System and drive partitions. Okay. So, dyan sa pagpe-perform natin ng installation ng ating operating system, i-configure muna natin yung basic input-output system. Masyadong technical yung sinasabi natin ngayon, configure BIOS o yung configure basic input-output system. Pero mas maiintindihan nyo yan, mas maunawaan nyo yan sa actual, no? Na gagawin na natin yan sa Thursday at saka sa Friday. At yung pagpapartition ng driver. Okay. Pag sinabi natin pagpapartition ng driver, yung hard disk po natin, kung mapapansin nyo, pag nagbukas kayo ng computer, merong drive C, may drive D. Ibig sabihin, nakapartition yung ating hard drive. Nakapartition yun, nakahati yun. Kumbaga sa cake o pizza, pinaghati-hati yun. May portion siya na mas malaki yung drive C, drive D, pero depende sa atin. Yun yung tinatawag nating partition. Pang-apat na gagawin natin sa COC na matututunan natin after completing this subject or this lesson, install third application and drivers and peripherals. Pag sinabi nating install third application and drivers and peripherals, ibig sabihin mag-install tayo ng third application. Okay. O, software na ginagamit natin doon. For example, merong mga software tayong ginagamit na kailangan pa siya ng third party bago gumana. So, ibig sabihin, hindi sapat yung ating software, no? Primary software ang tawag doon. Pero kailangan natin gumamit pa ng tinatawag nating third application. Ito na nga, para makumpleto yung ating paggamit ng ating isang software, no? Sa ating computer. For example, sa ating printer. Ang tatandaan nating class, hindi gagana ang isang computer. For example, kailangan mo na manunood ka ng pelikula, no, ng video. So hindi siya tatakbo kung ang naka-install lang doon yung pinaka hard drive, yung pinaka video card, yung physical na video card. Kasi class, yung video card na hardware. Ito yung physical. Pero kailangan niya ng driver. Sino ba yung driver? Ito yung software. Ito yung third party na installer to. Okay, no? Para gumana yung ating video card. Ganun din. The same thing with sound card. Yung sound card, kunyari, kinabit mo siya, hindi pa rin siya gagana kung wala yung sound card, yung pinaka-installer niya, no? So, ganun yung purpose nun. Magtataka ka, kinabit mo naman yung sound card, may kinabit ka naman video card, pero bakit hindi gumagana yung video, yung yung video, yung wala ka nakikita, na naka-dark lang siya. Then, wala ka na napapakinggang sounds kasi nga, wala siyang driver. Yun yung pinaka-purpose ng third application. Driver and peripherals. Sabi nga dyan, if you wish to download the files for offline reading, go to menu and click download. So, yun lang yung gagawin po natin dyan. No? Okay. Next, dito naman tayo sa computer parts and its function. So, lagi naman natin itong halos kabisado nyo na to, no? Ang kagandahan na sa inuulit-ulit natin, at least talagang
nakakabisado nyo kasi isa sa may tatanong sa atin yan ng mag-a-assess sa inyo, ng assessor, pag dumating yung time na mag-a-assessment na kayo. Again, computer parts and its function. Number 1, dyan yung system case. So, alam naman natin yan eh. Yung system case, di na natin kailangang elaborate pa yan. Alam nyo na yan, no? System case, the system case sometimes called the chassis or enclosure. Kumbaga sa sasakyan, ito yung pinakabalot niya. Kumbaga sa balat ng tao, ito yung kanyang enclosure. Okay, ito yung nagsasara doon sa mga bahagi ng ating computer system o ng ating computer unit. Sabi nga dyan is the metal and plastic box. So yung ating system case, ano yan, no? Meron tayong metal o yung bakal. Pangalawa, meron din tayong plastic box. Pero may lumalabas na mga system case ngayon, no, ng computer system na ano siya, pinaghalo, may metal at may plastic, no? That houses the main components of the computer. Siya yung nagiging bahay ng main components ng computer. Okay, diyan nakalagay, diyan nakalagay yung yung motherboard, hard disk, so lahat ng system o ng peripherals. Nga pala, pag sinabi nating peripherals, ito yung parts ng computer. Ito yung tangible. So, kasi nga ang computer system unit ay may bahagi yan, no? Dalawang bahagi yan. Una, yung tinatawag nating tangible at saka non-tangible. Pag sinabi nating tangible class, pag tinanong sa atin to, tatandaan nyo yan kasi lalabas yan sa ating assessment o itatanong ng assessor yan. Pag sinabi sa inyo na tangible, ito yung mga nahahawakan physically. Okay, no? Yung hardware, yung mouse, hard drive, o yung keyboard, mga tangible yan. Pag sinabi naman nating non-tangible, ito yung nasa loob ng computer, no? Yung software. O, kanyari, Microsoft Word, di mo naman nahawakan physical yan. Nakikita mo lang siya, pero hindi mo siya nahawakan totally. May sa akin yan, may pilosopo akong estudyante niyan. Sir, nahawakan ko ay yung yung Microsoft Word. Sabi ko, kahit hawakan mo yan, screen yan, di hardware yan eh. So, yung software, hindi mo nahawakan yan. So, kasi, eto na yung program ng ating computer. Sabi nga yan, most people don't consider it is a very important part of the computer. So, yung ibang tao raw, hindi raw nila kinukonsidera na napakahalaga ng system case o ng chassis or enclosure. Ngayong class, bakit ba mahalaga yung case? Kasi tinatanong din yan eh. Bakit mahalaga yung case para sa inyo? Para if sir, may matapon na tubig, ganun. Hindi siya basta-basta mapapasukan. So, or magbabasa. Tama, no? Parang lang naman yan eh, parang cellphone lang naman yan, no? Na kung saan ay kailangan meron siyang protector. Yun lang naman ang pinaka niya eh, pinaka papel niya dun sa isang system ng computer, no? Kailangan na may takip siya. Protection. No? Protection lang siya, no? Okay, tama yun, no? Tama si James, no? Protection. Okay, bukod sa protection, ano pa? Bakit ba kailangan natin may tayo? Si Jessica, bira, ano ka naman? Ano ba yung mo? Participation, kasi kasama yan sa ating no? Okay, so, tulog na ata si Jessica. Tulog na yun. Kasama yata yung boyfriend eh. Pambira talaga yan, no? Ay, Aerox. Pasuntin mo muna yan. Baka nasa Aerox to, no? Pambira talaga. Okay, so, yung isa sa halaga niyan, para hindi din maalikabukan yung ating PC, yung ating computer system unit, no? So, nag-start tayo 3, no? So, 3, 4, 5, 6. So, pambira, 6 hours tayo rito. Pero, pagdating ng 4, panonoorin ko lang muna kayo ng mga gagawin natin sa Sabado sa next Thursday tsaka Friday para may idea tayo para dun sa ating mga gagawin, no? Okay. So, sabi ko nga, yung system case na yan, kung bakit may system case din ay para maiwasan yung alikabok. So, kasi nakakasira din yung alikabok doon sa ating computer. So, yung PC natin, kailangan at least pagdating ng 6 months, binubuksan mo yan
at tinatanggalan mo siya ng mga alikabok. So gamit tayo ng mga small na brush. Okay, no? Kasi nagko-cause din yan ng static dun sa computer natin. Then ang pinakapangit pa diyan, nakakasira din siya ng computer. Parang ang alikabok, parang hindi sa tingin natin, parang hindi siya nakakasira. Pero, nakakasira din yan, lalo na pag pumasok yan sa mga sensitive parts ng ating computer sa loob. Kasi, malit niya, hindi mo napapansin yan. No? Pero, kailangan nating chine-check yan. Naglilinis natin. Nung nakaraan, yung hard drive, ay yung pinaka-motherboard, binuksan namin nila Angelo. So, may nakita kaming, may nakita kaming puro alikabok. So, punong-puno na siya ng alikabok. Ginagamit natin dyan, yung pinaka-common na ginagamit natin, yung lacquer thinner, no? Yung lacquer thinner, tapos papahiram mo lang yan ng brush para matanggal yung pinaka-alikabok. So, para matanggal yung So, kailangan siyang nililinis ng at least 6 months ay ating ating buksan, ating linisin yung ating computer, no? Sa maintenance, sir. Oo. So sabi nga kahit anong ganda ng gamit mo, pag hindi ka marunong mag-maintain ay wala rin yan, no? Masisira at masisira din siya. So kailangan 'yon, yung paglilinis napakahalaga niyan, no? Itong si iba naman ng nito ni Jessica, no? Nag-Aerox to. Baka nasa sasakyan mo no? Nasa sasakyan nasa nasa Nag-chat tayo, sir. Naglolo ko to yung mic niya. Oh. Yan ka na naman. Nag-auto, sir. Auto, Baka auto Aerox yan. Okay. So, mas maganda rin yung no? Hindi pumasok. Si yung taga Makati. Sino ba to? Yung Si Sophia, sir. Pumasok yun nung nakaraan kay Ma'am Jean, sir. Nagluluko, Mike ko, sir. Nagluluko. Parang Bisaya, nagluluko, Nagluluko. Okay, sige, manahimik ka muna dyan. Pinagpinagpinagpinagpinag, sir. Kaso, tunog din na tayo si Sophia, sir, o may pasok. Oo. Sayang, no? Hindi natin... Nagtatrabaho kasi. Nagtatrabaho nga, no? Okay. So, sabi ko nga kasi online na lang muna, parang alanganin na sa ang gusto yata ni Ma'am Sana yung sabi ko parang alanganin naman, parang sabi ko sa sobrang init. Biglaan kasi yung announcement, sir. Biglaan niya kaya hindi rin ako nakapag ang pangit naman, parang mapipilitan ka pumunta sa school nang hindi ka handa-handa. Mas maganda yung pumunta ka, at least handa tayo doon, no? Okay. So, hanggang na lang yung pasok nyo? Yung pasok na. Yung pasok na. Parang hanggang may 14 daw yung pasahan. Tapos kay Sir 21, kay Sir Chris. Parang nagka-transformer yung yung voice mo, May pasok pa rin kami sa hanggang 25 25 may pasok pa rin kayo. Grabe naman yun. Kasi 25 graduation na namin kasi magde-decorate din kami, sir. Tapos doon din yung hindi naman natuloy yung inyong mga binabalak na doon pa rin graduate. Ay, naku po. May 20 daw, sir. Nag-chat si Jessica. May 20 daw pasok. Nakita ko. May 20 lang. Tapos 25, yun na yung pinaka-graduation ng senior high school. So, good. Makakalayas na. Papasok pa rin kami na sir 21 to 24 kung hindi pa matapos yung decoration. Pasok pa rin kayo? Bira yan. Oo, hindi matapos yung decoration. Sa bagay. Kaya yun ang decorate, sir Okay lang yan. Lubos-lubosin nyo na. Lalayas na naman kayo dyan sa school. Makakaya na rin kayo, no? Okay. Yun ang maganda ron. Okay. So, balik tayo dun sa ating lesson, no? So, sabi nga dyan, perhaps, in the same way, they would, sabi nga 'di ba kanina yung yung mga ibang tao hindi kino-consider yung importansya ng parts yung pinaka system case, no? Pero sabi nga diyan perhaps in the same way they would consider their own skin a very important body organ. So yung system case daw, kung ilalarawan natin to sa pinaka balat ng tao,
malamang yan isipin mo na importante, napakahalaga ng system case kasi ito yung pinakapabalat ng ating system unit o ng ating computer. While the case isn't critical to the system as some other component, so hindi siya masyadong critical, no, na parts kasi yun nga, sabi nga natin is ang trabaho niya lang is nagko-cover siya sa buong system ng computer, hindi katulad ng motherboard, CPU, hard drive, memory, napaka-delicates niya o napaka-sensitive niya na pag nabasa is maaring masira, no? Si system case, kahit basain mo yan, wala nang problema dyan dahil wala naman siya talagang function, pang ano lang siya, kumbaga sa ano ng cellphone, case lang naman siya, no? Walang mangyayari sa kanyang di maganda kasi case nga lang talaga siya, no? So, like the processor or hard disk, no? Katulad yan ng processor at saka hard disk, yan ay yung mga sensitive parts ng ating computer. It has several important roles to play in the functioning of proper design and we built computer, no. Ito no yung processor, ito yung hard drive o yung hard disk, sila raw yung merong raw silang importanteng role o gampanin sa ating computer. Okay. So, the case has role to play in several important areas. So, yung ano raw, yung case raw, meron rin daw siya. Ito, meron siyang ito yung kanyang mga typical na ginagawa nung case natin. Okay, no? Una yung structure. Yung sa structure natin, the case must provide a solid structure. So, yung ating case, kailangan, pinakamaganda niyang pagpipili kayo ng, mamimili kayo ng isang system ng computer, tignan nyo kung meron siyang, nagpo-provide raw siya ng solid structure. Pag sinabi nating solid structure, matibay ba yung ating yung ating case. Kumbaga sa sasakyan, di ba, pag bibili kayo ng sasakyan, bibili yung tatay ni James ng bagong sasakyan, malapit na lumabas, no? Do, matagal pa yun. Kayang-kaya mo na yun pag naging seaman ka. Kayang-kaya mo na yun, no? Di ba pag ikaw pa, ang bihira yan. Pag kinakalog natin yung ano, no, yung kinakalog natin yung ating sasakyan, no, tinitignan natin, no, kinakatok natin para malaman natin kung lata o bakal. Kasi ang original na sasakyan talaga, pag kinatok mo yan, wala kang maririnig na lumalagapak o wala siyang kalampag. Okay, no? Pag solid siya, ibig sabihin bakal, yun yung original, no. May yung mga nabibili natin ngayon, yung mga yung pag ginanon mo, may mga kalug yun, ano lang yung class A lang yan. Pero yung pinaka mahal na sasakyan, ito na yung mga bakal. In the same manner, ganun din yun sa ating computer. May mga computer na pag ginanon mo, parang yung computer natin sa school, ang bihira. Pag ginanon mo, parang nalalaglag yung mga parte. Naklasan yung ano sir, yung kaha mismo natatanggal eh. Kaya sarap nga ibalibag. Pinagtitiisan mo na lang talaga gamitin eh, no? Ang bira kasi walang magagawa. Okay lang yun sir, nasipa naman na ni ano yun eh. Nasipa na ni Pastor Rojan dati eh. Oh? Patalsi ka ng upuan. Grabe, nire-wrestling niya ba yun? Buti si nadamay lang sa nadamay. Buti si Pastor Chris, si Sir Chris nyo hindi naman kumakarate yun sa mas gentle to si si Sir Chris nyo. Medyo behave lang si Sir Chris nyo Okay. Yung Sir Chris, si Pastor lang dati yung nagwawala. Hindi ko pa nakita. Parang gusto kong makita, no? Kung meron tayong video dyan, wala. Hindi nyo nakuha na nagwawala. Kalimutan ko na yung date na yun, sir nagwala ba? Ambira. Sir, yun? Kakaumpisa pa lang ng namin nun. First time namin nung Nagwala ka, nag-Iron Man kagad. Oo, sir, kasi di daw gumagana yung mic niya sa live.
Yun, nagdabog. Imbis na tutulungan namin siya ni Angelo, wag na lang, nakakatakot, madamay pa kami. Bira yan. Mamaya sa inyo, mamaya kayo sipain kay iba-liba. Ang lit pa naman yan. Kayo mga kumaan na upuan, makalimutan. Bira, may aso pa si Jessica. Ay, hindi. Kay James yata. Sa'yo yan, James. Apunta dito sa bahay, sir. Tuta namin. Tuta nyo. Okay. Ayos may tuta pala kayo. Parang hindi ko nakita yung tuta na yun sa ano. Bago lang ito, sir. Nung nandito ka nun, sir, wala pa siya. Ang nakita ko lang alaga nyo, si Kulot eh. Si Kulot. Yun na nakita kong alaga nyo eh. Oo, yung parang ano mo yun, parang inampo ng papa mo, kapatid mo. Okay, so balik tayo, no? So, una yung structure, then yung protection. Okay, nakakapag-protect siya katulad nga na sinasabi ko. Sabi nga dyan, the case protect the inside of your system. So, nakakapag-protect raw yung system case dun sa loob ng inyong computer from the outside world and vice versa. Okay, napoprotection niya yung labas, napoprotection niya rin yung loob. Pangatlo, cooling. Okay, namamaos na ako Cooling. Okay, naipapalamig niya raw yung loob ng computer sa papanong paraan. Components that run cool, last longer, and give much less trouble to their owner. So, pag bibili tayo ng isang system unit, mas maganda na marami siyang cooler o yung may fan siya. So, ito, no? Ito yung magandang example ng system unit, no? Kung mapapansin nyo, hindi siya solid na ano, no? Hindi siya solid na bakal. Yung mga ganito may halong plastic to eh. Okay. Ayan, ito. Yung mga bagong version to, yung mga bagong ano, meron siyang plastic. Na kung saan makikita nyo ang dami niyang butas. On purpose kasi niyan, no, nakikita nyo bilog, nakikita nyo na napakaraming butas niyan ay para lumabas, no? Meron siyang ventilation, kumbaga sa bahay, 'di ba? Yung bahay natin pag wala siyang bintana, wala siyang pinto. Nakakita na ba kayo ng ganung bahay? Nakakita na ba kayo ng ganung ano, no, bahay na walang pinto, walang bintana, no? Ayun yung tinatawag na walang ventilation. So ibig sabihin, hindi nakakapasok yung kulob, no? Umiinit 'yon, no? Okay, ganun din sa nag-overheat. Buti na lang kung meron kang ano, yung ano man tawag diyan, yung hindi siya, kung wala kang aircon, wala ka siya masyadong budget dun sa aircon. Ventilation. No, yung parang umiikot, parang ginagamit sa pabrika, ventilation ba tawag yan? Mga exhaust fan mo yan, sir. Exhaust fan. Yun, exhaust fan, no? Na kung saan, pag meron kang exhaust fan, ihigupin niya yung init palabas. Yung pinakamaganda. Maganda yan i-combine mo, meron kang aircon, meron kang exhaust fan, meron kang electric fan, tapos nakahiga ka sa yelo sa sobrang init ng panahon ngayon, no? Nakita nyo yung minsan, no? Nakita nyo min class doon sa TV, no? Grabe, sana all may ganun, no? Na nakahiga sa yelo, sobrang lamig, no? Napakaganda, no? Napakatindi, no? Napakatindi, no? Tapos nakahiga ka doon sa, ano, dun sa ano na yun, no? Masarap matulog dun sa ano. Okay. Kaya lang sa kanya sa yelo eh. Oo. Tapos yung Aerox mo may yelo rin, no? Ang bihira talaga yan. Ang lamig, no? Electric fan pa yan. Dapat yung ano ni Jessica pag pag nagbibiyahe to ng Pampanga, no? May nakatapat na electric fan sa harapan nila. Ang init-init pa naman, no? Ang tibay nito ni... Kahit pag sa labas, sir, bumabiyahe akong tanghali minsan, sir. Napakainit ng hangin eh. Lalo na pag hindi ka yung, for example, wala kang jacket, tapos naka-t-shirt ka lang, tapos alam niyo yung parang sa braso, pag wala kang ganun, yung ilalagay lang. Nakakapaso yung ano. Kapaso talaga. Katulad kanina, buti nga kulimlim na eh. Kulimlim na kanina, napakainit. Sobrang init ngayon, medyo kulimlim na. Parang may sinasabi to si Jessica la. Jessica. Nagpuputol-putol yun, sir eh. Parang may sinasabi to Yes. Try mo yung open mic, Jess.
Kaya mo yan. Naka-Aerox yata eh. Yun lang, basta. Okay, so balik tayo doon, no? So, yun na nga. Ito yung may maraming, may maraming butas, no? Yun yung may power supply. Ito yung Unibay. Okay, no? Yung Unibay, ito yan. Yung pinaglalagyan ng ating power supply. Ang tawag dyan, power supply unit bay, no? Ito yung rear pan. Okay, ito yung pinaka-electric pan. O yung pinaka... Ano ba sabi mo kanina, James? Ano siya? Yung pinaka... Yung sinabi mo, tagahilo. Exhaust fan, sir. Ayan, yung pinaka-exhaust fan niya. Ayan. Ayan, yung ano natin, no? Parang pinaka-exhaust fan, naglalabas ng init, no? Ang tawag dyan, rear fan. Okay, tapos ito yung expansion slot. Yung expansion slot naman, okay, malapit na tayong magano, no? Ito na, yun lang pangit pag ano, no? Pag libre yung ating Google Meet, eh. May ano siya, may time siya, may oras, eh. Pag namatay na lang, pasok na lang tayo mamaya. Ano na lang natin mamaya, no? May oras kasi yung ating Gmeet, eh, no? No? Trial, eh, no? 1 month. Dati, sir, wala din oras na, sir, eh. Unlimited to dati. Kaya nga, eh. Bigla nagka-oras na, sir. Kung si ano pa naman ang gagamit yan, si Pastor si Pastor si Pastor si Pastor Roger. Pastor Roger. Makaibalibag yan. Oo. Best friend ni Jessica yun, sir, eh. Kaya nga, best Best friend ni Jessica yun, sir. Si Kaya, Pastor Roger. sobrang balita ko sobrang close na close niya yan, no? Okay. Best friend ni Jessica. Ayan. So, expansion stuff. No. Lugi si Jessica, hindi siya makapano, hindi siya makapagsalita, Hindi niya may depensa sa sarili niya, Hanggang type lang to, Hindi naman depensa sa sarili niya, sir. Namapatay talaga yung mic niya, sir. Nung nakaraan, sir, yung kay Ma'am Jane kami, yung camera niya automatic na mamatay. Ngayon naman yung mic naman. Buti hindi siya yung nag-automatic na mamatay. Lagot kayo sa akin sa Thursday, Walayo pa. Walayo pa, Jessica. Next week pa yun. Pambira ka naman talaga. Pwede pa ako mamili ng ng mga armor. Pambira, wala yung ibang classmate niya, no? Tinatamad na rin pumasok, no? Wala na, sir. Matapos na daw, Nag-graduate na lang naman kayo, Okay na yan. Ang malaga na. Dalawa lang na kami Jessica nandito, tatlo. Kasama ko. Kaya nga sabi niya. Angelo, Got ko nawala, Walang got pa, Hindi na kagad yun, Master na yun si Angelo, Master niya na yun, Master niya. Angelo sa computer pa. Doon na siya kumikita, Nangungontrata lang, Dira, kaya hindi na yan. Okay na. So, balik tayo, sige, kwento lang. Ano yan? Kahapon, sir, may ginawan yun, laptop. Laptop? Big time na naman yun, Tapos, kaya sabi niya, pinapagawa raw siya ni Madam, dun sa sabi niya, wag na. Bayaran ako isa-isa. Mahal naman talaga, kung ako nga lang dun sa school, kung sabi ko nga, kung magpa 700 sa isang araw, pag nagpabayad ako sa kanya isang unit ng computer, pag inayos ko, magkano yun? Araw lang, 700 lang yung bihira yan. Kulang na kulang yung pag nagpaayos ka ng computer, isang unit. Mahal yan. So, dito naman tayo dun sa tinatawag natin expansion slot. So, yung expansion slot class, tatanda natin, yung pinaka-purpose nito, o yung primary role niya, o yung job description niya, kung mag-asawa nagtatrabaho, ang trabaho niya, di ba meron tayong tinatawag na built-in, okay? Yung mga built-in, yung built-in na hard drive, built-in na memory, built-in na CPU, ibig sabihin, sila yung na nakakabit dun sa pinaka-system unit natin, Pero ang problema naman dun sa built-in, pag nasira, tapos wala ka pang expansion slot, wala ka ng paglalagyan. For example, ang video card mo, ang sound card mo, built-in, ayun ang pinaka-delikado doon dahil wala ka ng paglalagyan. Pag nasira yun, parang portable na lang yun, wala na Papalit ka ng buong isang motherboard, kasi built-in lahat. Kaya
maganda, meron tayong expansion slot na tinatawag. So, hindi lang expansion slot na kailangan dun sa pinaka system case nyo, kasi ito expansion slot pa lang to ng system case, pero ang pinaka-importante dyan yung motherboard mo, may expansion slot siya. Okay, yung expansion slot, ito yung nakakabit dun sa motherboard na kung saan dun mo ipapasok yung ilulusot mo sa expansion slot. So again class, ito yung expansion slot dito sa ating CPU, no, o sa ating system unit, no. Kung mapapansin niyo yung back ng ating computer, ng ating computer system units class, merong ano yan, merong bakal yan, no, na kung saan pwede mong tanggalin yan doon, tapos ipasok mo diyan yung ano, no, ipasok mo diyan yung video card tsaka yung sound card, diyan kinakabit yan, yung flash drive, so lahat yan. So, meron tayong internal 3.5 drive base. Ito yung drive base. Pag sinabi nating drive base, ito yung pinakalalagyanan. Okay. Itong power supply unit bay, ewan ko ba't nila sinabing bay yan. Parang Alden na. Bay. Okay. So, unit bay. So, ito yung ibig sabihin na diyan mo pinapasok yung ating peripheral. So, yung parts ng ating computer. Ito rin internal drive base. Diyan din nilalagay yan. External 3.5 drive base. So, yan yung pinakano na yan. So, next. Ang bilis ng oras 3:57 na. Alas 4 kagad, no? Okay. So, ito naman yung next. Napaka-common na, napaka-alam na alam nyo na master na ni Angelo to. So, yung motherboard. Okay. So, the motherboard is an important computer component. So, alam naman natin yan na mahalaga yan dahil it's what everything else connect to. Kasi dyan nakalagay o nakakonekta lahat ng hard drive, memory, CPU. So, dyan inilalagay lahat ng ating mga isinusuksok dyan, no? The motherboard is a decently sized circuit board. So, yung motherboard class, tandaan natin yan, ay tawag din dyan circuit board. Okay, no? Mamaya itanong sa atin dyan, minsan kasi yung motherboard, pag yung mga assessor, ang tinatanong dyan sa examination nyo, minsan hindi motherboard yung inaano niya, no? Minsan ginagamitan niya ng, ang tawag nila dyan, circuit board. So, wag tayo malilito dyan. Pag sinabi nating circuit board at motherboard, isang ano lang yan, isang peripherals o isang bahagi ng computer system unit lang. Iisa lang si motherboard at saka si circuit board. Si circuit board, tama, no? That lets other component communicate. So, yung ating motherboard o yung circuit board natin, siya raw yung nagbibigay sa bawat components para mag-communicate yung bawat isa. So, for example, sinaksak mo sinaksak talaga, no? Inilagay mo inilagay mo si memory, inilagay mo si hard drive. So, si motherboard yung nagko-communicate. So, lahat ng data, lahat ng access ng computer system unit bago lumabas yan sa screen ay siya yung pinaka nagiging daan ng bawat components. So, siya yung pinaka, ang tawag din sa motherboard, ano rin siya, EDSA, no? EDSA, ibig sabihin, pinaka highway, daanan. Super highway siya ng computer na kung saan, dyan dumadaan yung lahat ng information, no? Siya yung pinaka connectivity ng bawat connectivity ng bawat components ng computer, no, ni CPU, ni hard drive, ni memory, so etc. So yung pinakatrabaho niya, plug in a monitor or connect mouse. So yan nga lahat talaga. Kasi yung kanina 'di ba pinakita ko sa inyo yung sa likod ng yung kinakabit yung mouse, doon kinakabit sa likod yung tinatawag nating keyboard. In the end, sa pinaka motherboard at sa circuit board pa rin yun nakalagay o nakabaon siya doon, no? So, computer motherboard o yung tinatawag nating circuit board also contains slot for expansion. So, you can add additional accessory ports. So, yung sinasabi ko sa inyong expansion, yung ating motherboard, meron din siyang expansion slot. So, iba yung expansion slot class, tandaan natin, iba yung expansion slot sa expansion, yung kanina, yung, expansion slot sa, yung, nakalimutan ko yung sinabi ko kanina, expansion, basta, yun na yun, no?
basta meron siyang parehas na sinusuksukan din yung motherboard na yun, no? The motherboard also store low level information like the system time even when the computer is turned off. So exactly tawag dito alas 4 na, no? So hanggang 6 lang naman tayo. Okay? Pero ipapanood ko sa inyo yung pero sabi ni Ma'am Rich kasi 4 hours tayo, no? 4 hours tayo. 3 4 5 6 7 alas 7 tayo, ang haba ng oras natin, no? So gawin muna natin ngayon, panoorin nyo muna yung may i-share lang ako sa screen para panoorin natin yung ating COC1. Yung sinasabi ko sa inyo, ano yung gagawin sa COC1. So, yan ko muna, no? Okay, dahil eksaktong alas 4 na. Okay, kasi ang sabi ni Ma'am, 4 hours daw tayo itong COC1 natin, 4 hours to. So, nagsimula tayong 3, 4, 5, 6, 7. So, alas 7, ang haba ng oras natin. Magdaldala na lang kaya tayo rito, class, no? Ang haba. Magdaldala na tayo. Patay tayo yan. Huwag ganun, magsisumbong si Aerox. Ayan ang spy ni Ma'am dito. Yari tayo. Hindi ko naman makapagdaldal sir. Walang mic. Magdadaldal niya. Sabihin, hindi na naman ako nagtuturo. Totoo naman. Hindi pa sabi ko nga sa yung cellphone niya kasi sir, pang ML na lang yan, hindi na pang pang online class yan. Puro ML lang yan si Jessica eh. Okay, paano naman tayo makapag spy talaga. Bitter Okay, spy talaga Okay. De, joke lang, ikaw naman talaga shadow seryoso to si Aerox, so. Okay. So, yun nga, saktong alas 4. So, manood muna tayo dun sa COC1 para kahit papano alam nyo, no? Okay, mag-share lang ako ng screen ulit, no? Panoorin nyo na lang, kahit hindi nyo panoorin. Mukhang natutulog mukhang natutulog naman kayong dalawa eh. Eto, nagmumotor si Jessica. Si James, ayaw. Sabi ko sa'yo eh. Okay, sige, mag-ano ka na, mag-off ka na ng camera. Papanood na lang tayo ng off na lang tayo ng nod na lang muna tayo ng batibot. Okay. So, batibot tuloy na. Okay, taga lang panoorin nyo muna yan. 1 hour puro panonood tayo. Turuan ko kayo kung paano mag-configure ng BIOS. So, kailangan patay muna ang ating computer or kailangan ang hirap niya kasi ang hirap niya kasi i-discuss pag wala sa actual, kaya yan na muna, at least kahit papaano meron kayong idea, no? So, close ko na yung aking mic, class. Panoorin nyo lang, manonood muna tayo ng 1 hour para kahit papaano iba-iba yung natin, no? Iba-iba yung ating approach sa ating sa ating learning ngayon. So, with that, no, manood muna tayo 1 hour. naka-turn off na ang ating computer. Ang BIOS button ng ating computer ay F2. Pero depende pa rin yan sa brand ng inyong motherboard. Kaya kailangan alamin ninyo kung ano ang button para makapasok sa inyong BIOS. So ngayon buhayin na natin. Habang nabubuhay ang computer natin or nag-on, kailangan continuous nating pinipindot ang button na F2. So, ito ang tsura ng BIOS. Dito sa BIOS, maaari nating palitan ng lengguwahe or language ang ating settings ng computer. Pwede rin natin palitan ang date at ang oras. So ngayon ay itama natin ang kanyang oras. So ang oras niya ay 04. Tab para lumipat, 4:30, and then enter. So palitan naman natin ng month. So ngayon tayo ay December
Kaya, ito ay 12, 20, 2020. Yan. So, ngayon, naitama na natin ang language, ang time, at ang date. Yan. And then, makikita nyo rin dito sa lower part ang ating mga ang guide kung paano gamitin si BIOS. After nating matapos ang ating date and time, pupunta na tayo sa boot. At dito sa boot device priority. Kailangan kasi na pagbukas ng ating computer or pag turn on ng ating computer, ang ating flash drive ang kanyang priority bubuksan. So ngayon, iisa lang ang pamimilian. At ito ang ating hard disk. Kaya pupunta na tayo dito sa hard disk. Ayan. Uunahin po nating piliin si